Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, ambisyosa ka. Nako, gulat sila dito, nilabas na ebidensya. Aba, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito pasadahan po natin to. Ito si Risa Hontiveros. Aba mga kababayan, gusto pong maging presidente pero kulang naman po sa nagawa. Aray ko po. Mas marami pa pong nagawa si Senator Lito Lapid kesa po dito kay Risa Hontiveros. Ayan. At papasadahan din po natin itong boyfriend, no? Yung boyfriend po ni Risa Hontiveros na si Ronald Llamas, boyfriend kasi lalaking kaibigan no? Yung boyfriend po ni Risa Hontiveros na si Ronald Llamas, nako, binanatan po ni Senator Robin Padilla. Ayan mga kababayan, at eto pa, no? Pag-uusapan din po natin mga kababayan, ito pong pahayag ni Auntie Claire, no? Na ngayon lang daw nangyari ang pagsasauli ng mga kickbacks. Aray ko po. Nako po Pero bago po natin yan simulan mga kababayan, palike naman po at pasubscribe. Yan, maraming salamat po. Eto, umpasahan lang po natin dito kay Risa Hontiveros. Nako. Ito pong picture na yan mga kababayan. Si Senator Risa Hontiveros at itong si Senator Lito Lapid. Ayan, no. Kasi po mayroon po ditong data, no, mula po ito sa Senate of the Philippines, sa Senado. Yung authored bills, ang kay Risa Hontiveros ay nasa 314 lang mga kababayan. Samantalang ang kay Senator Lito Lapid ay nasa 783. Aba. Tapos yung bills passed into law, yung mga bills na nagawang batas ni Risa Hontiveros ay nasa 34 lang. Samantalang si Lito Lapid mga kababayan ay 78. Ayan. Napaka-ambisyosa ni Risa Hontiveros. Gustong tumakbo bilang presidente pero kulang naman pala sa gawa. No, puro lang pala daldal ng daldal si Risa Hontiveros. Nako. At yan maging si Senator Bongo sa 6 na taon ni Senator Bongo ay mas malaki pa ang bills na naipasa or yung mga batas or yung mga bills na nagawang batas, no, ni Senator Bongo. Hindi ko lang na save yung post, no, pero mas malaki rin maging kay Senator Bato yata, mga kababayan. Nako. Senator Bato at Pangilinan, mas malaki pa ang nagawa ni Senator Bato kaysa po kay Pangilinan, mga kababayan. Ay, nako. Tama talaga yung sinasabi nila, no? Sa klase, 'di ba? Sa klase. Ang maingay talaga yung mga walang laman 'di ba? Yung mga tahimik. Tingnan nyo si Senator Lito Lapid. Napakatahimik lang pero napakarami palang nagawa. Risa Hontiveros, napakaingay pero kulang sa gawa. Diba? Pag maingay po ang isang tao, kulang po yan sa gawa. Puro lang po yan sa salita. Tingnan nyo si Vice President Sara Duterte. Diba? Tahimik lang kung magtrabaho mga kababayan. No? Tingnan nyo si President Bongbong Marcos Jr. Wala. Yeah. Ang ingay-ingay magtrabaho. Ngayon, alam na natin mga kababayan na kapag maingay po ang isang politiko, kulang po yan sa gawa. Kapag tahimik naman ang isang politiko, may ginagawa yan mga kababayan. Diba? May nagagawa kahit papano. Alright, eto. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At Ito pong si Senator Robin Padilla, binanatan po itong si Ronald Llamas.
sabi po dito ni Senator Robin Padilla, ito po ay kanyang tugon sa sunod-sunod na pasaring ni Ronald Llamas. Ito po yung boyfriend ni Senator Risa Hontiveros, lalaking kaibigan. Ayan. Sabi po dito ni Senator Robin Padilla, ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit paano ay gumandang lalaki naman kayo. Aba, mainam po ay tumakbo po kayo para mapatunayan ninyo din ang kakayahan ninyo manalo. Ayan. Oh. Tama naman mga kababayan, di ba? Kasi sa sobrang puro daldal na dada nitong Llamas na ito, no? Baka gusto niyang tumakbo, di ba? Subukan niya naman para malaman niya kung paano, paano ang dumiretso sa inodoro. Dilawan to di ba? Oh. Ano pong masasabi niyo kay Ronald Llamas? Nagpapapansin lang din kasi ito no? Na itong si Ronald Llamas, nagpapapansin lang ito mga kababayan. Kaya wag na lang natin pansinin. Senator Robin Padilla, please naman, wag na natin pansinin yan. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, no, panoorin po natin ito si Attorney Jose Claire Castro. Si Auntie Claire mga kababayan, ngayon lang daw, sa administrasyon lang daw ni President Bongbong Marcos Jr., nagkaroon ng pagsasauli ng mga ninakaw. Paano? Ngayon lang kasi nagkaroon ng nakawan. Pero hindi ako naniniwalang talagang nagsauli lang ito mga kababayan ng kanilang mga nakaw. Ako hindi po ako naniniwalang ganun-ganun lang yon. Diba? Nakakahiya kaya magsauli ka ng ninakaw mo. Nakakahiya yon. Kaya may duda ako, no? Na may condition po ito. There is something. May something po dito. Ito, pakinggan muna natin sa Auntie Claire. Pasok. Pero sa ngayon, nakakaalam natin, wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback. Ayaw pa sabihin nagnakaw, no? Ayaw pa sabihin nagnakaw, nag-kickback daw mga kababayan. Ito, ulitin natin. Nag-aalangan nag-aalang gamitin niya yung word na magnanakaw, nagnakaw Alam natin, wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsuli ng milyones na kanilang nanakaw. So, maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat na ano ang ini-encourage? Ang magnakaw kasi pwede magsauli. Kayo talaga hindi kayo nag-iisip nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik na po. O di ba? Mali po yung statement na ito. Dapat hindi po nila ini-encourage na magbalik. Magbalik. No? Dapat panagutin nila yan mga kababayan. Kasi may kondisyon yan bago mo ibalik yan. May kondisyon yan kung bakit ibabalik, di ba? Ngayon, kung ibabalik lang ninyo at hindi sila paparusahan tulad ng nangyayari ngayon, di ba? Kaya naman pala walang big fish na kukulong, di ba? Or na paparusahan. Si Bong Revilla lang, mga kababayan. Di ba? Dapat parusahan ninyo, hindi magsauli lang. Kasi mga kababayan, kung magsasauli lang, pwede pang marami ang gumaya dyan sa pagnanakaw na yan. Biruin mo, magnanakaw sila ng bilyones, magsasauli, milyones lang. Diba? Lugi ang Pilipinas dyan sa strategy ninyo. Ngayon lang talaga nangyari na marami po nagsauli ng ninakaw. Kasi ngayon lang din marami ang nagnanakaw, mga kababayan. At sinasauli lang Hindi sila nakukulong, sinasauli lang nila. At hindi basta-basta pagsasauli lang. Kasi porsyento lang ng ninakaw nila ang sinasauli. Diba? Sabi ko nga kanina, bilyones po ang ninanakaw, milyon lang ang binabalik. So, nasaan ang hustisya dyan mga kababayan? Nako po. Ano pong masasabi niyo dyan kay Auntie Claire? Just comment down below mga kababayan. At eto,
pasadahan po natin to mga kababayan, itong videong ito. Sabi po dito mga kababayan, hala, gulat to. Kapapasok lang, biglang na konsensya. Aba, sino kaya itong nabiglang na konsensya? Ito, Coach Oli, pasok. Risa, nako, konsensya na. Aba, mayroon pala si Risa noon. Tingnan nyo ang gaga. Basahin natin. Nako, konsensya ako. Kaya ako tatakbo ng pagka-presidente dahil pinipilit ako ng taong bayan. Kasi si John Vic, bukas sa tumakbong presidente, siya rin bukas. Dahil pinipilit nyo kasi. O sige nga, sa mga manunood dito, sino sa inyo ang pumipilit kay Risa Hontiveros na tumakbo? Sige, taas ang kamay. Sino ang may ayaw sa inyo na tumakbo to? O hayaan na nating tumakbo, total matatalo. Di ba? Grabe to si Risa. Feel na feel. Baka siya yung pinapariningan ni Amy na feel na feel nagpipiling presidente. Na konsensya. May konsensya ba to? Nagtanim ka nga daw. Di umano ng witnesses. Di ba may issue ka pa sa PhilHealth? Tama ba? O mali ako? Tama ba o tama-tama? Na konsensya ka pa, no? Pinatayuan mo ng rebulto yung Adik. Iyan ba yun? May konsensya. Yan nga masakit din isipin to mga kababayan. Biruin mo yung yung mga adik, ginawa nila ng museum, no? Yung AJK Museum na yan. At concern sila, no? Diyan po sa mga AJK na yan, ng mga adik, okay? At pinarangalan pa nila, no? Pero yung SAF 44 mga kababayan, hindi man lang nila binigyan ng karangalan, no? Kahit nga sabihin natin museo, 'di ba? Museum ng sa 44, yung mga gamit nila, 'di ba? Mga pictures nila, kung sino-sino sila, hindi nga kilala. Sige nga. Sa mga manonood dito, kilala nyo ba ang sa 44? Hindi, 'di ba? Kasi hindi nga nila binibigyan ng pansin yung sa 44 na nag-alay ng buhay para sa bayan. Pero itong mga hinayupak na ito, na nag-alay ng buhay para sa droga, pati pare, si Father Flave, di ba? Yung addictus na pare na umamin siya mismo, 15 years siyang addictus. Kailan kaya siya naging addictus, no? Ito, nagtatanong lang tayo, baka sa bagay, hindi na rin siya aabot kung naging addictus siya sa panahon ni former President Duterte, ay nako. Siguro ko, nahinto siya ng pagiging addictus, for example lang, dito po sa panahon na ni President Duterte. Grabe ang paring ito. Kaya naman pala, ipinagtatanggol ang kapwa niya. Diba? Grabe. Di ba? Talagang Hindi ako nagtatanong lang. Tanong lang to, hindi ko naman siya pinagbibintangan. Adik na rin kaya ito? Ating! Anong multivitamins tinitira? Anong substance ang tinitira? Parang malayo ka na sa realidad. Ano yata? Eto, may naisip lang ako kung anong, nagtanong kasi si Coach Oli nagtanong kung anong vitamins daw na Risa Hontiveros ngayon na tinitira. Baka Liamasid, di ba? Liamasid, si Liamasid mga kababayan. Nakakonsensya rin. Pinipilit ka ng taong bayan. Baka pinipilit ka ni Trillanes. Baka Liamasin. Ako po. At saka ni Llamas. Ating nagdadroga ka na? Natanong lang medyo iba na takbo ng utak mo Talagang ramdam na ramdam mo na. Kita mo kung paano niya, galit na galit siya sa China. Isipin mo yung galit nito sa China pero tahimik sa ghost projects. Galit na galit sa China pero tahimik.
kay Tambaluslos? Hindi mo alam? Galit na galit sa China. Pero galit, tahimik doon sa mga nagitnap, dinala sa bundok. Nag-iiyak yung nanay dahil yung anak niya, kinuha sa bundok, patay, tahimik ka. Galit na galit ka sa China pero yung magnanakaw nasa loob ng bayan natin. Tahimik ka. Galit na galit ka sa China samantalang nagbigay ng tulay sa Pilipinas. Oh. Pambira, oh. Feel na feel niya yung pakikipaglaban sa China eh. Para mauto niya. Mauto niya yung liderato. Alam mo, palakas ka, alam mo, lumalakas ka ng ganon. Hindi, sa totoo lang ha. Hindi dahil nasa kabilang kampo tayo. Nagmumukha kang tangating. Correct mga kabayan, no? Sa patuloy po nilang real talk po ito mga kabayan kasi itong grupo din ni Risa Hontiveros mahilig po i-criticize si Vice President Sara Duterte, no? Akala siguro nila habang dinudurog nila, sinisiraan, pinuputikan, dinudungisan ito pong si Vice President Sara Duterte. Akala po nila umaangat sila ng umaangat. Naku, hindi po. Ha? Nakita niyo po ba kung ano nangyari kay President Bongbong Marcos Jr.? No? Nakita niyo po ba kung anong impact ng pagkakabuwag ng Uniteam? Ayan na, hindi niyo pa nakikita. Di ba mahilig kayo sa mga survey? Ayan, no? Negative 27 na po ang Pangulo. At yan po, marahil mga kababayan, ay hindi lang sa kanyang performance. Okay? Kung di dahil sa tulad ninyo, kayong mga pinklawan, dilawan, tulad ninyo dahil tinitira nyo, inaaraw-araw nyo si Vice President Sara Duterte. Lalo na po itong si Auntie Claire. No? Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video and subscribe. Yan, maraming salamat po.